Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Dani at kay Billy Juan! Pinoy! Okay, isang magandang araw po magandang araw po sa atin lahat. At syempre ito naman po yung lingkod, Feni Codemus, para sa ating magalaw siya. Okay, sige. At para sa ating kabuuan ng ating programa, nais kong ipakilala sa inyo ang Playboy ng Bayan. O, dito ka magmura. Okay. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. At sabi nga natin, dito sa ating kakampi online, wala po kami tinatago. Gusto ibibigay namin tumama na sa inyo. Ha? Hinay-hinay lang. Okay, at syempre, kumusta natin? Uy, umuulan na. Oo nga. Dapat pala, sabi nung iba, ay paghandaan naman daw ang, anong tawag dito? Paghandaan daw ang La Nina naman. Kung ano yung dinulot na Perwisyo nung ang tawag doon? El Nino, si La Nina. La Nina to eh. Ha? Medyo delikado yan. Hindi, mag-ingat-ingat din po tayo after this, di ba? Yung mga heat index nung nakaraan ngayon naman ay ulan na super. Okay, kumusta? Hindi nawawala, Ha? Yun ang hindi nawawala sa panahon. Mm-mm. Tag-init, tag-ulan. Okay. Pagka naging tag-init, marami nagkakasakit, marami namamatay. Pag tag-ulan din, ganun Ganun din. din. Kaya, lumipat kaya tayo ng ibang planeta. Ano ba planeta gusto mo? Ha? Ito tayo sa Jupiter. Okay, layo nun. Okay, Parang sige. Parang di na tayo marating. Yon, ikaw lang yon. Okay, mga kakampi, bigyan natin muna ng mga balita. Ano ba mga balita ngayon? Yung sa kapaligiran. Sige, ano ba? Ay yung sinasabing hindi ko na iniintindi yung mga marites, yung masyado raw nakikialam na yung asawa ni Bongbong. Di ba? Politika. Oo, politika tayo. Hindi, sabi naman nga ni presidente, sabi niya, swerte nga ako, pinakikialaman niya ako eh. Di ba? May report na gano'n. Buti nga may mapagmahal akong asawa kasi pinapakialaman niya ako eh. Kung di ka niya pakialaman katulad mo, di ka pinakikialaman, saan ka napunta? Tama yun, no? Di ba? Dahil ng mga sagot na maganda kay... Oo, sinasabi na. Hindi siya napipigon, hindi siya nagagalit. Politika nga kasi. Di ba? Pag sinagot sa kanila yun, wala na silang magagawa dahil, di ba, tablado sila, ano pa i-reklamo nila na paninira, di ba? Oo, dapat. Okay. Kaya hindi maganda yung... Ikaw ba, pag pinakailaman ka, magagalit ka? Sabi ko nga, mas maganda yung may nakikialam eh. Bakit ako ang nagsasabi? Kuruting kaya kita dyan, ha? Kasi nga, yung advice mo maganda eh. Mabuti nga. Diba? Tama yun. Mas too late di hero na kung pakikilaman ako, magkakagulo. Yeah. Tama na. Tama. Kaya tama na lang yung manatiling lihim yung manatili. Okay. At sabi nga natin, maganda naman. Tsaka sa politika talaga, ganun eh. Alam mo yon? No. Medyo anong tawag dito?
kumbaga sa ano ay puro ano-ano di ba? Ang ano lang dito ay puro ano talaga. Hindi ko alam ano sasabihin ko sa iyo di ba? Ang mahalaga nagagawa at nagagampanan ang mga dapat na gawin, di ba? Yung mga ganong klase. Ikaw ba? Ikaw ano na bang ginagawa mo? May siyempre straight tayo sa sa gawain. Hindi tayo po pwedeng ha? Ikaw na mauna? Isma? Sige. Oo, sige. Tumigil ka, Lolo. Okay, tumigil naman to. Hinayaan ako mag-usap. Sige. Okay, ano na ngayon ang mangyayari sa pakikialam na ganyan? Sige nga, ikaw, tatanungin kita. Sa pakikialam. Nung sa... Ni Mrs. Sa'yo. Sige, ganun lang, kunyari na lang tayo. Hindi, pero di ba, may ano yan Kung makikinig ka, kasi wala namang, si Mrs. wala naman yung gagawin na masama para sa'yo. It's all for yours, di ba? Tama yun. Tama? Kasi hindi naman masama yung makialamang misis. Wag lang sobra-sobra siguro. Wag lang yung para bang ina-understanding, Andres Bonifacio. Kaya naman, pag naano namin kayo, sabi nyo Andres kayo. Diba? Okay, kasi nga, hindi... Pinagbibigyan kayo, sasabihin Andres kayo. Siyempre, wala sa lugar yung yung pagsisita, halimbawa, may mga kausap na kaibigan. Meron mga ganyang sistema Kamukha katulad nung maliliit pa yung anak ko. Meron kami may grupo kaming Saturday Club o Sunday Club. After lunch, nagsishare-share, inuman. Doon makikita yung... pagmamahal ng asawa, ang problema... Pupuntahan ka doon. Bakit nandito ka pa? Huwag kayo inom-inom, ha? Mga ganon. Yun ang hindi maganda. Excuse me. Bakit? Hindi maganda. Kung sobra-sobra inom. Sige. Hindi yung ganon. Sakto lang. Hindi okay. Halimbawa, yung tuwing may inuman, lumilitaw yung asawa niya. Pwede. Tapos, karga-karga yung bunsong maliit na. Parang malabirin para ina ng awa. Parang ako ata yung pinariringan mo Hindi. Yeah? Nangyari sa grupo namin yun Okay. Sige. Pwede mo. Pamirinde muna. Okay, sige. Ano muna tayo, sandali lang Gusto namin ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ng BIFAR. Anong ginawa ng BIFAR at anong ginawa ng Chinese Coast Guard. Ng BIFAR. Ito na po, pakinggan nyo. Ayan. From time immemorial, China has enjoyed stable sovereignty over the islands, including Hualien Island in the South China Sea and the adjacent waters. We order you at your cost to leave this sea area immediately. Right now. Over. China Coast Guard vessel 3305 is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources NMUB 3004 PRT Datu Pacau. Based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, wherein China is party to, relevant countries were awarded a 200 nautical mile EEZ. You are way beyond 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your charge.
Chinese Coast Guard carry out water cannon. I say again, Code Zebra. All personnel, please go inside accommodation. Oh, hello. Ba, lumidikit pa sa, di ba lumalayo sila? Ito, hindi gawaing makatao to. Patago! Gawaing makainchik. Gawaing makainchik. Yan na. Pasok! Sila na! Ayun na! Di ba lumalayo sila? Basa! Ang delikado niya kung may mga kuryenteng naputol. Wait, paano? Hindi, alam lang. Sige. Hindi, dandanin mo lang, dandan. Tiro na. Handa. Ayun na. The water cannon is pointing. Tatago na lang ako dito. Diyan sa likod. Tama ka? Dito lang tayo sa likod. Matikit na pala, no? Babangga! Woo! Sapol! Bumangga! Dinikit talaga ang putro siya. Woo! We have been hit! Tinuturo ng ano? Woo! Tira! Niinis eh. Ito hindi gawain makatao to. Baka may butas yung piling natin, yung hal natin. Puta yung flagpole sira. Talagang winawasak yun. Hindi lang talaga ginagamitan ng kanyon. Ang lakas ng kanyon nila, tubig CPD Engineer, please check the damage at engine room. Please check the damage at engine room. Engine man. Patig yung damage sa hull natin, baka mamaya may damage sa check. Oo. Sir, Sir!
mangga, no? Sir, sir. Come. Oh, ligo. Woo, hit. Buka na lang. Pero, Diyan na. Hindi naman nila binabangga, no? Walang yan po tayo talaga. Alin yung nasira dyan? Nasabi. Basa. Nabasag, ano? Basta nakapasok na yung mga tao natin na nagwa-water cannon sila. Tuloy-tuloy lang ang takbo natin ang pagdahan-dahan. Banti ka na, malaking distance natin sa kanila. Sige. Kaya nangyari din sa ano ko, sa cellphone. Tuloy-tuloy lang ako. Nagdagdag sila ng speed. Tuloy-tuloy lang ako. Dagdagan ko ha. Nasa 15 meters na lang distance dito sa Prepare sir, prepare. Ayan na. Yung plug, pinupuruan yung plug. dahan-dahanin mo lang. O, tago. Woo! Ayan, lakas. Ayun o, lakas. Yung aircon. Sabi lakas. Sir, pa-video. Tuloy. Sir.
Tagos yung battery? Tagos yung ano? Tagos yung tubigan? Oo, dyan. Tagos. Aray ko. Tanggal lahat ng ano, kuryente. Tanggal lahat. Tagal na kuryente ako, pre. Akala ko na yan, basa ko. Hindi, kasi ano eh. Kasi na ano yan eh. Ito, tanggalin Basa yung damit ko. dito, sasaksakan. O, pakitanggal sir. Pre, yung charge. Hindi, dito na yung sa baba. Nanong nabasa. Hindi na kuryente ako pag-hawak ko nung ano. Nung extension, nakasaksak. Ayun. Baho. Stanley. Hindi, wag sir, sige sir. Ha? Ang grupo ng before. Meron na ako ng mga linyahan. Napata ko, pre. Payo. Pakila na to, pre. Kaya magbilang. Yung cellphone kasi, isa lang dapat ang gagamitin pang video. Ang problema, nabasa-basa na. Halita na. Hindi ko na malaman. Ayun na. Oh. Saan tayo tatago nito? Saan na tatago? Approaching yung 3105. Pangilan nito, mga pasampo, no? Pang 12, pang 12. Water cannon 12. 12 times, 12 times. 3105, 3305. Dalawa na sila. Kasi nandito sa likuran. Ito, naka-cross ko na yung water cannon. Kapag ito ay nakatutok din dito sa amin. Yung kanilang water cannon. Ready, pre, ready, ready. Nakatutugan ng tubig. Tago, tago, sa gilid, sa gilid. Tago, pre. Yun na, yun na, yun na. Dalawa, dalawa, dalawa. Dalawa kami, dalawa. Bukas na, bukas na. Dito naman tayo sa gilid. Dalawa, dalawa, dalawa. Bukas na rin ang kanilang water cannon. Ito, nakalagpas na sa atin. Patintero sa pagtitipag ano. Tago, 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 tago. Dito mo, dito, dito. Ayun na, ayun na. Huwag kang manulak. Kaya pakita ko sa ikabit mo counter, papuntang stop hold. Babalik yung isa, babalik. Diretso mo lang siya, diretso lang up, diretso. Brother, palampasin natin yan, palampasin. Brother. Sana? Pinatay nila yung water cannon. Pinatay nila yung isa. Yan na. Patirahin ulit yung communication. Sir, pakita mo lang kasi yan. Ha? Hindi ka na ko yan. Tawa. Dulas ka, dulas? Pinulog mo na. Malakas yan, pre. Di ba? Matama ka. Malakas yan eh. Una! Gago. Pre, tago. Tago, siksikan tayo, siksikan. Sir. Sir. May ipin na dyan, may ipin. Guys, stopping yan guys. Sabol! Ah! Libre na. Masana naman yung cellphone ko. Matindi talaga to. Close encounter. Ito na yung pinagdaanan nila, oh. Ito yung dinaanan, sir. Pwede mong bigyan to. Drop down, 5.6. Just on the start mo natin. Start sa pupa natin, 20 meters. Andiyan na. Ano ang closed fishing season?
Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, N for leadership, I for integrity, T trustworthy, for empathy, I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ito po yung Talmoya Cold Shampoo. Ang mabisang panlunas sa mga may balakubak na ulo at mga nakakalbong buhok. Kaya gumamit po ng Talmoya Shampoo upang manatiling lumago ang buhok at mawala ang sinasabing dandruff o balakubak. Talmoya Cold Shampoo. Ito po ay mabibili sa halagang 1,750 ang 1 litro at ang 300 ml naman ay nasa 750 pesos lang. Kaya bumili lang po kayo ng Talmoya Cold Shampoo. Ito naman ng Bayview Park Hotel, Manila. Ideal hotel for tourists and business travelers. Yan po ang hotel na kinakailangan nyo kung kayo'y maglalakbay sa bansang Pinas, galing kayo sa ibang bansa. Dito po kayo mag-stay o gumamit ng kwarto o hotel na para magbakasyon o magpalipas ng araw at oras kung sakaling may lalakarin kayo, katulad ng dito po sa tapat nitong gusaling ito, yung US Embassy Building. At ito po ay matatagpuan sa pagitan o sa panulukan ng United Nation Avenue at Rose Boulevard, Ermita, Manila. Yan po yung Bayview Park Hotel, mga katoto.
Marahil mga katoto ay inyong nasilayan sa ating video na sa programa ng Talakayang Pinoy kung ano yung mga ginagawang pang-abuso ng barko ng Coast Guard ng China na ating pong nasaksihan ang sa ilang minuto na nakalipas kung paano nila nilulunod yung barko. Nilunod yung barko, halos palubugin na lang dahil nga doon sa lakas ng kanilang bomba, sa lakas ng kanilang cannon water. Mantakin niyo mga katoto yung lakas na yon, nakakabasag na salamin. Kaya ang tao pa kaya yung hindi malunod kung hindi ka kukubli o kung lalantad ka dyan, siguradong lunod ka sa lakas ng tubig. At hindi lang yun, baka pagkalaglag mo sa barko, itulak ka pa rin ng sinasabing tubig ng kanyon ng tubig na yun. Sa sobrang lakas, mga katoto, ano po yung mga ibang comment niyo po riyan kung kayo po ay Pilipino? Ako sa aking opinion, hindi po maganda ang ginawa ng pamahalaan ng China. Kasi kanya po hindi maganda. Sabihin na natin na matigas ang ulo ng Pinoy na sumusuporta sa mangingisdang Pilipino sa teritoryo ng tubig ng Pilipinas. Bakit minamasama nila at tinataboy ang ating Philippine Coast Guard at saka BIPAR na barko upang proteksyonan ang mga mangingisdang Pilipino? Bakit nila ginagawa yun? Hindi naman sa kanila yung teritoryo. Yung inaangkin nila, malayo na ron. Bagamat sa atin pa rin yun, hindi na nga natin pinupursige o piniperwisyo sila na agawin. Basta't yung sa atin, sapat na yung inagaw nilang yun, wag na silang umagaw ng panibagong isla o ng lugar ng Pilipinas na magiging sanhi ng pag-uusap nang wala namang kahinatnan kung hindi kaguluhan o pangdaigdig na digmaan. Hindi po maganda yung ganon. Kanya ang ating buti na lang, ang ating Pangulo ay mahinahon at maunawain at mapagpasensya. Kaya wala pong nagiging sanhi ng pagkagulo o pag-aaway dahil kasi ang isang nagagalit kapag tinapatan mo ng nagagalit din, mag-aaway. Kaya tama yung ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung galit sila, kung nambubuli sila, nangiinis, huwag tayo mainis. Pabayaan natin sila mapagod manginis. Ganyan yung magagandang katwiran ng tao na umiiwas sa gulo. Sa akin po, mga katoto, naranasan ko yung ganyan ang ginawa sa akin sa politika. Kasi napaloob din po tayo ng 10 taong mahigit sa barangay bilang isang chairman. Ganyan po yung ginawa sa akin. Yung pangiinis, gumagawa ka ng maganda, sinisiraan ka, kung ano-ano sinasabi. Ang tao
dalawang klase. Isang malamang sa maniwala kapag nabibigyan mo ng pera at napapainom palagi ng alak. Yan po yung sistema ng isang klase ng tao. Ngayon, yung isang klase naman ng tao na kahit lasingin mo, kahit na bigyan mong pang-inom o bigyan mong pera, tatanggapin pero hindi makikinig sa inyo. Dahil naintindihan o naunawaan nila yung sitwasyon ng katwiran nung isang panig. Katulad nga sa akin, nung nanunungkulan akong bilang kapitan ng barangay o barangay chairman, sa dami ng nagawa o na paglilingkod ko, nakainggitan ako at nakainisan dahil nga doon sa magagandang adhikain na hindi nila kayang direkta na pigilin dahil nga may batas na pwedeng mag-react ako, pwede ko silang ipakulong o pwede ko silang ireklamo. Pero ang lahat ng yun ay hindi natin ginawa. Bakit kamo? Yan, katulad nga ng sa Philippine Coast Guard o BIPAR, hindi nila nagawang magalit, hindi nila nagawang magdemanda. Ang katwiran nila, mainis kayo, talo. Di mapagod kayo sa kabubomba, maubusan kayo ng parang ganun. Ganun din yung ginawa ko, mga katoto. Hindi ko pinansin yung mga taong mapanira, yung mapang-api o yung kung ano yung mga kasiraan na wala namang katotohanan, nasa tao na yun. Kaya sana nga mangyari yun sa China yung sa Philippine Coast Guard, di nang bubuli, nang iinis. Sana mangyari dyan, katulad nung nangyari sa buhay ko bilang kapitan ng barangay, lahat ng nangiinis o naiinggit o gumagawa ng kasiraan ko, sumalangit nawa, na mayapa na. Na unti-unti ko lang nalalaman yan nung pagka napag-uusapan yung mga taong yan. Si ano pala namatay na, si ganun pala namatay na. Ang tanda ko nang bubuli sa akin yun. Isa sa mga nangungunto sa politika, isa sa mga naiinggit, isa sa mga kontrabida. Nung inisa-isa ko yung mga taong yan, namayapa na pala. Yung huling-huling namayapa nitong nakaraang taon, yung isang naging chairman din ng isang upo. Nung matalo ng pangalawa, dinibdib niya yung talo niya, hindi siya makapaniwala na natalo siya. Hanggang sa nagkasakit, na stress. Yun yung mga taong sinasabi ko na inahalimbawa natin doon sa pambubuli ng China at hindi naman napipikon nitong Philippine Coast Guard na Pinoy. Ganun yung comparison sa nangyari sa naganap sa aking buhay. Basta relax lang, hindi ko kinokontra yung gusto nila. Hindi ako nagagalit, hindi ako nakikipag-away. Bagkus kinakaibigan ko pa rin sila. Binabati ko sila. Madalit sabi, wala silang masasabi sa akin. Yun, awa ng Diyos. Wala rin silang, sa inis nila at sa galit, inggit, ay doon na nagsimula yung mga sakit nila o na-stress. Kaya, hindi ko naman kasalanan nyo, mga katoto. Hindi naman ako mangkukulam, hindi naman ako nambabarang o hindi naman ako nanunumpa o ng isang tao para mamatay.
Hindi naman po tayo ganun. Basta nabalitaan ko lang o nabatid ko yung mga taong inggit, galit sa akin, inis, namayapa na po. At yung huling ang binabanggit ko sa inyo, yung isang beses na naupong chairman, at nung lumaban ulit, natalo, ayun, na dinibdib. Hindi niya raw maisip na matatalo siya ng isang klaseng tao na sa kayabangan niya, minamalit niya yung tumalo sa kanya. Yan po yung sistema riyan. Kaya hindi po natin hindi natin pinagdasal na mamatay, hindi natin sinuklian ng gantihan ng masama. Basta sa atin sa aking opinion ipagsa Diyos na nga lang. Basta masama sa tao yung may kagalit, masama sa tao yung may kaaway. Kaya pinakamaganda sa tao, yung mabuhay ka ng masaya ka, maligaya, walang nagagalit, walang nainggit, o walang nagtatangka sa buhay mo. Kasi nga, wala kang kaaway. Kung pinatulan ko itong mga ito na naninira sa akin sa politika, baka matagal na rin ako na-stress. Yung unang stress ko dyan, magdidimandahan kami. Saan mapupunta yun? Hanggang sa, lalo ako, meron akong 2 anak na pulis. Kaya nga sabi ng 2 anak kong pulis, tayo tumigil ka na sa pagtakbo ng barangay chairman. Maraming naiinggit na sa'yo, nagagalit, at hindi nila kaya yung kapasidad nyo, yung kalidad. Ngayon, kung hindi nila kaya, baka hindi nila rin mapigil yung sarili nila, mag-hire ng mga mamamatay tao, papatay ka na lang, ganun. Kaya mas maganda po tayo, tumigil na kayo sa pagiging barangay chairman o kapitan para matahimik na rin mga yan na inggit sa inyo, na inis sa inyo dahil hindi nila kayang gawin yung ginagawa nyo. Kung hindi kayo papapigil sa aming magkapatid at hindi namin matansya yung mga taong nagagalit o nainis sa inyo, baka kami pumatay dyan sa mga taong yan. Kaya pinakamaganda, kung ayaw natin ng gulo, huwag na tayong sumali, huwag na tayong makigulo dyan sa politika, sa baranggayan. Awa ng Diyos. Napigilan ako na mismo, hindi na sumali. At ang mga anak ko naman, yung 2 pulis ko, pinagsabihan ko na huwag na makialam. Di awa ng Diyos, magkakasama kami ng pamilya na wala kami inargabyado, walang nagalit sa amin, yung mga naiinggit, mga naiinis o tumahimik na. Siguro pati yung pamilya nila naintindihan yung sitwasyon ng kapanahunan ng chairman ako, at naintindihan lalo nila na yung mga magulang nila o mga pamilya o ay kamag-anak hindi tama ang ginagawa. Kaya awa ng Diyos, noon hanggang sa kasalukuyan ngayon, tahimik ang aming pamilya at wala namang nanggugulo na o nangiinis. Kaya praise the Lord, salamat sa Diyos na naging maganda yung takbo ng aming buhay dahil na tumigil yung mga ganyan. Ganon din yung mangyayari sa mga pangiinis o inggit ng mga Chinang yan o mga Chino na sumasakop o nangaagaw ng lugar ng ating bansa sa karagatan ng Philippine Sea.
Sana po'y maging ganun din ang mangyari sa nangyari sa akin, sa buhay ko. Ganun din sana yung mangyari sa mga Chino o Chinese Coast Guard na nambubuli o nanggugulo sa ating bansa. Hindi ko naman sinasabing mamatay sila. Ano ko lang na mangyari sana yung pangiinis nila, yung inggit nila o ano man, pananakop nila sa hindi kanilang lugar, sana maputol na po yan at manahimik at maintindihan nila yung sitwasyon ng kanya-kanyang pag-aari o teritoryo. Mantakin nyo ang bansang China, napakalaki o lawak na ng lugar. Bakit nag-i-interest pa sa maliit na lugar? Di ba talagang sadyang pangiinis na lang yan at pambubuli? O maaari namang may mga nakitang mina o pagkakapirahan ng bansa nila na nakita rin sa ating lugar na teritoryo. Kaya pilit nilang sinasakop ito upang masolo nila yung sinasabing mina o pagkakakitaan ng gobyerno nila kung magagawa nila yung paraan na ganun. Di ba masaklap, puro kawalang yan sa kabilang bansa. Dinadaan nila sa lakas ng kanilang puwersa, dinadaan nila sa lakas ng kanilang armas at maraming tao, mayaman na bansa. Hindi sapat yun para mangagaw ka ng teritoryo ng may teritoryo. Kaya mga katoto, isipin na lang natin na unang-una, napakaliit ng ating bansa, napakahina ng ating bansa, pero ilalaban mo sa malakas na bansa, talagang wala tayong magagawa. Kaya ang pinakamaganda, manahimik na lang at sabi nga ng ating Pangulo, magpasensya at maging mahinahon upang sa ganon ay hindi magkaroon ng Second World War o malaking gulo. Sana kung katulad lang ng ano yan, ng yung anecdote nung sino yung JR yung higante na si David, Goliath, ang tumalo sa kanila yung maliit na tao lang doon sa higante. Ginamit na ano doon, yung ano tawag doon sa parang yung bato na nilalagay sa goma na ibabatong ganon. Di ba yun yung tumalo sa kay Goliath? Lang yun. Hindi yung bato na nakabalot doon sa parang balat na tapos merong dalawang tali ron na ipinaikot at saka binaturo sa mata nung ni Goliath. Kung ganun lang sana mangyayari, kahit na sabi yung mahina yung bansa o malaki yung bansang kalaban, tatalunin mo nga. Ano yun, sa kwento ng mga tao-tao yun. Pero itong mangyayari ditong iniingatan ng bawat bansa, yung malaking gulo dahil makaka-epekto sa buong daigdig yung kaguluhan ng mangyayaring yan. Kaya iniiwasan ng bawat bansa yung kung maaari pasensya, tahimik, diplomasya,
para hindi nga magkaroon ng simula ang away o gulo. Kaya tama ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging mahinahon, pagpasensya at malawak na pangunawa. Yan. Sana po ganun din naman ang mga bansang China na sapat na yung nakagambala sila ng malaki sa ating barko, sa Philippine Coast Guard, sa BIPAR. Sana tigilan na nila yung ganung sistema. Kasi hindi naman nakukuha sa ganung panggugulo yan eh. Unang-una, dapat makonsyensya sila dahil hindi naman kanilang teritoryo yung inaagaw nila. Siyempre, sakop na ng Pilipinas yan dahil nga doon sa nakakuha sila ng siguro ng mina ron, na natuklasan nila yung mina na makakatulong sa kanilang bansa. At yung sa aking kaalaman, talagang kulang sa mina ng gas o ng langis ang bansang China. Kaya tayo bumitiw ngayon sa ating bansa dahil may natuklasan nga rito na makakatulong din sa kanila. Yun po yung natawag na kasakiman. Kawalangyaan. Yun yung mga salita ron eh. Mga walangya, sakim, mapag-imbot, mananakop ng mga teritoryo, illegal na pagsakop. Yan po yung mga tawag dyan sa mga ganyang sistema ng pagsakop na illegal. Kaya kahit na sabihin natin na maraming mga bansang tutulong na nagkakaisa para girahin sila o anuman, pinakamaganda yung wala nang ganun. Kasi itong sinasabing Third World War, pagka ito yung naganap, ito yung sinasabi sa Biblia na ginunaw na mundo. Kasi sa lakas ng mga chemical o ng mga missile na ginagamit niya sa pag-anong yan, pagkadigmaan, talagang matutunaw na yung mundo dahil nakita lang natin ang isang halimbawa, yung pagbomba sa mga Ukraine, o pagbomba sa Iran, o yung mga ganon. Ang lalakas ng mga missile na yan, yung mga pagkayan pinasabog sa isang lugar tunaw yung bawat syudad o bawat bansa. Kanya bakit pa natin gagawin yun o bakit natin pag-iisipan yun? Siyempre lahat tayo mapipinsala. Walang magiging, hindi naman pelikula yan na mayroong bida, may kontrabida na matitira. Ito pong sistemang ito na pagka nagkagulo o yung tinatawag na Third World War, talagang pag sa Diyos niya na yung buhay natin. Wala na talagang kabuhay-buhay na matitira dyan sa lupa. Dahil yung lakas ng mga chemical ng mga ginagamit ngayon sa pandigma, malinaw na malulusaw talaga tayo. Kaya ingat lang mga katoto. Dapat talaga yung mga pinuno ng bansa magkaisa na maging mahinahon at wag kumagat sa mga buli-buli o panginis dahil yan po yung pagmumula ng digmaan. Kaya mga katoto, yan po yung ating napanood o nasaksiyan, yung
pangiinis o pambubuli ng bansang China, Chinese Coast Guard, sa ating bansa, sa Philippine Coast Guard at sa BIPAR, barko ng BIPAR na ginagamit o pinagagamit sa Philippine Coast Guard. Sana po'y wag lumala o magkaunawaan ang bawat isang bansa. Yan po yung pinakamagandang pag-uusap dyan. Wag nang magyabang o wag nang pagmalaki na malakas ang bansa nila o marami silang armas. Wag pong ganon. Pag ganon ang pinairal ng bansang China, at hindi nakapagpigil o pasensya yung mga malalakas na bansa naman na umaagapoy sa atin, siguradong tunawang daigdig. Siguro 1 linggong mga puto ka ng ganyan, wala na tayo. Wala nang makikita ng buhay dyan. Kaya, ingat lamang Katoto. Ingat. At lalahanin natin yung kinabukasan ng ating pamilya, ng mga mahal sa buhay. Yan lang po ang panalangin natin sa Diyos, sa Panginoon Diyos, na huwag magkatuluyan nung digmaan, na pangatlong digmaan. Yan pong dapat natin ipanalangin, hilingin natin sa ating Panginoon Diyos na magkasundo-sundo ang bawat bansa. Iwaksi yung alitan o yung pambubuli, panginis. Isipin lang nyo na hindi magbubunga ng mabuti ang lahat ng yan. Kaya mga Katoto, sa susunod po nating ibibideo, ipagpapatuloy po natin ang mga nasaksihan yung panginis, pambubuli ng China, o barko ng China ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard o BIPAR, Europe Fisheries and Aquatic Resources. Kaya Katoto, susunod na programa natin sa Miyerkules at ganito rin oras ay ipagpapatuloy natin ang video ng dalawang bansa o ng bansang China sa kanilang pang-aapi o pambubuli sa ating bansa, sa ating Philippine Coast Guard. Masasaksihan nyo muli, mga Katoto. Arby, binabati po natin ang lahat ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga may kaarawan ng buwan ng Mayo. Happy birthday po sa ating lahat, lalo na yung ang inyong lingkod Katoto, kasama po rin sa Mayong yan. Kaya mga Katoto, lalong-lalo na sa ating mga kasama sa Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary, binabati ko po kayo, sana'y mapanatili natin ang kapayapaan sa ating bansa. Ating mga kaibigan sa Rotary Club International, District 3810, binabati ko po kayo at lahat ng may kaarawan nitong buwan ng Mayo, sana'y maging maligaya, masaya ang ating mga kaarawan. Sa ating mga kasama sa Philippine Eagle, sa Elite Pinoy Club na pinamumunuan nating boss Sunny Mogs Angeles. Siya po yung charter president namin na walang humpay na tumutulong at sumusuporta sa mga komunidad, partikular na sa luwalhati ng Maynila. Yung pong mga bata at matatandang
walang bahay o inadapt niyan o inampun at patuloy na binubuhay at tinutustusan. Maraming salamat po sa ating mga tumutulong, partikular na ang ating samahang Pinoy Elite Club na pinamumunuan ng ating kaibigan Charter President Boss Sunny Mogs Angeles. Panalangin na. At sa pangwakas ng ating programa, Talakayang Pinoy, tayo po'y manalangin. Arby, sa panalangin. Pagpala Ama, Diyos Ama sa langit, marami pong salamat sa inyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabayan po kami at iligtas ang aming buhay ngayon at sa abang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasama namin ang lahat ng ito, pagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, sa magitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Yan po ang lagi niyo pong alalahanin, mga katoto. Hanggang dito lang po, mga katoto, ang aming palatuntunan ng Talakayang Pinoy. At sa susunod na Miyerkules, ay muli niyo kayong pakinggan at ito ng iyong YouTube at Facebook sa aming palatuntunan Talakayang Pinoy dito po sa Kasapi Online.